Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Sabado, May 17, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, partikular na sa may bahagi ng Mindanao. At ito ang magdadala ng mas malaking tsansa ng pangapag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan, Mindanao at Eastern Visayas. At kadalasan nga dito sa ITCZ kung saan nagsasalubong yung hangin mula sa magkaibang hating globo, magkaibang hemispheres, ay posible din na mabuo yung mga low pressure area. So kapag po may ITCZ, posible magkaroon ng mga kaulapan at kung saan pwede nga magkaroon ng mga LPA o low pressure area. Samantala naman easterlies pa rin o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siya nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa, yung nalalabing bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Asahan pa rin natin ang medyo mainit at tanghali habang mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng ating bansa. At patuloy naman tayo maglalabas ng mga thunderstorm advisories mula sa iba't ibang mga regional services division ng Pag-asa. Makikita yan sa ating website, iba't ibang yung mga social media platforms kung saan nga magkakaroon ng mga thunderstorms na usually nagtatagal ng mga 1 hanggang 2 oras. Mapapansin nyo, mas napapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi dahil nga normally po kapag buwan ng Mayo at Hunyo, doon nagsisimula na yung panahon ng tag-ulan sa ating bansa. Samantala, sa ngayon naman, wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo, wala pa rin low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, makikita natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas pa rin ng mainit at tanghali habang mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, lalong-lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama na din yung Metro Manila, ng bahagi ng Calabarzon, at maging dito sa may area ng Mindoro. So maasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga thunderstorms. Agwat ka ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio hanggang 26 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, abot pa rin hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Legazpi, sa Bicol ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa mga area po nito, mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Sa Palawan nga, asahan natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala naman sa Eastern Visayas, asahan din natin sa area ng Samar, Leyte at kasama rin yung Biliran, itong region ng Eastern Visayas, ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot rin yan ng ITZC. At samantala naman sa lalabing bahagi ng Kabisayaan ay generally fair weather pero malaki rin yung chance ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 32 degrees Celsius. Habang sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Mindanao kung saan nga umiiral itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Kaya mag-ingat din po na posible yung mga landslides and flash floods kapag meron tayong mga pag-ulan, mga thunderstorms, particular na nga sa bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 32 degrees Celsius at habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa ating heat index naman po ngayong araw ng May 17, makikita natin halos 30 lugar, nasa 28 na lugar po sa ating bansa ay makararanas ng tinatawag natin na danger category. Ibig sabihin nasa mahigit 42 or mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible magkaroon ng mga heat stress sa mga lugar na ito. Kaya iba yung pag-iingat po. No? Pinakamataas nating inaasahang damang init sa araw na ito ay sa may San Jose, Occidental Mindoro, samantalang aabot ng hanggang 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa bahagi naman ng Metro Manila. Para sa mas komprehensibo pong update natin sa ating heat index, maaari tayong bumisita sa ating website, yung pag-asa.ust.gov.ph. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kaya sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay ligtas naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat kapag meron po tayong mga thunderstorms,
posible din biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Samantala, ang araw natin isisikat mamayang 5:28 na umaga at lulubog 6:17 ng gabi.